Okay, part 2 na tayo. Hindi mo kailangan ng third party para maging basehan ng pagtataksil. Yun talagang third party na, yun talagang naging sila na, nagkaroon ng physical na pangyayari. Diba? Merong tinatawag na emotional cheating. Na-discuss natin yan sa part 1. Ito yung masyado ka nang naging komportable sa taong madalas mong nakakasama at nakakausap. Sa part 1, pinag-usapan natin yung mga senyales na papasok ka na sa emotional cheating. Ngayon naman sa part 2, pag-uusapan natin paano mo maiwasan yung emotional cheating na yan. Ang kagandahan lang sa emotional cheating ay may solusyon pa. Maaari pang umiwas hanggat maaga at saka medyo magaan siyang patawarin kasi nga walang nangyaring pagtatalik. So kung nararanasan nyo na para bang nahuhulog ka na sa isang tao na hindi naman dapat at nade-develop ka na, like for example sa katrabaho mo, ay para sa'yo ang video na ito. Ayan, welcome or welcome back sa akin channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Napakaganda ng topic natin ngayon. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please naman, pasubscribe naman po. Ang topic natin ngayon ay part 2 nung emotional cheating. Ang part 2, ito nga yung paano natin iiwasan. Tandaan nyo lang na ang emotional cheating ay hindi biglaan. Ito ay resulta ng kakulangan ng atensyon sa isang relasyon. Ito ay resulta ng emotional loneliness at mga naipong sama ng loob. Yan. At yung mga maliliit na ginagawa at mga desisyon na hindi na namamalayan nung partner mo or hinahayaan na nung partner mo. Like for example, yung 10 senyales natin sa part 1 na papasok ka na sa emotional cheating, nararamdaman na pala ng partner mo or nakikita na ng partner mo or alam mo na sa sarili mo, ikaw mismo ang gumagawa pero hinayaan mo lang. So dyan yan nagsisimula. Kaya eto na, at pag-usapan natin ang 10 paraan para maiwasan mo ang emotional cheating at proteksyonan mo ang iyong relasyon. Okay, number 1, ayusin mo muna ang relasyon mo sa asawa mo o sa partner mo, 'di ba? Kapag meron kayong tampuhan, ayusin niyo kaagad, 'di ba? Kausapin, magrespetuhan kayo sa isa't isa, maging open kayo. Kung may problema, dun mo sa asawa mo sabihin, kayong dalawa ang mag-usap. Mag-ayos kayong dalawa. Ang ibig sabihin dito, ayusin mo ang iyong emotional intimacy sa partner mo, 'di ba? Yung dapat na mga emosyon at mga sensual na usapan ay dapat ay sa inyo lang muna yan. Sa inyo ng karelasyon mo or ng asawa mo. Number 2, ikaw na mismo maglagay ka ng malinaw na boundaries pagdating sa opposite sex. Diba? Tanungin mo sarili mo kung mababasa ba ng partner ko itong conversation namin na to, nitong kaibigan ko kuno, magiging okay kaya sa kanya? Mapag-aawayan kaya namin? Pagseselosan niya kaya? Pagbibintangan niya kaya ako na niloloko ko siya? 'Di ba? So maging malinaw ka sa boundaries. Kung merong mga chat sa'yo, alam mo na kung hanggang saan ka lang. Huwag mong i-entertain. Kasi nangyayari lang naman to kapag may nasimula na conversation, ine-entertain mo. Doon nagtutuloy-tuloy yung kasi nalilibang ka, na natutuwa ka, napapatawa ka, nasasarapan ka, masarap ka usap. In-entertain mo eh. Hindi ka nag-set ng boundary na may asawa na ako, may karelasyon na ako. Hindi na ako mag-entertain ng mga ganitong klase ng conversation, ng mga ganitong klaseng connection galing sa opposite sex ko. 'Di ba? Kung hindi mo yan magawa, ibig sabihin nang nilalampasan na boundaries, parang beyond na yan sa relationship nyo, di ba? Lumalagpas ka na sa boundary. Ibig sabihin, lumalagpas ka na, hindi mo na nire-respeto yung relasyon nyo. Number 3, iwasan nyo yung late night deep talks. Di ba? Ano ba yan? Yung malalalim na usapan. Tapos sa gabi pa kayo nag-uusap. Like for example, tulog na yung asawa mo. Tapos ikaw gising na gising pa. Bukas na bukas ang iyong puso, ang iyong emosyon, ang iyong damdamin, 'di ba? Napaka-vulnerable mo ng late night, 'di ba? Bukas na bukas yan, danger zone 'yan kasi hindi mo namamalayan, nakakapag-open ka na ng malalalim na emosyon
So nagkakaroon na kayo ng attachment talaga, ng emotional attachment dahil dito sa late night deep talks na to. O kahit hindi na late night, yun talagang halimbawa wala asawa mo. Ang haba ng oras ng panahon na sige, usap kayo, chat kayo, or tawagan kayo, or video call kayo, hanggang sa hindi mo na napipigilan na ilalabas mo na yung malalalim na yung malalalim na emosyon mo na dapat ay inilalabas mo lang sa asawa mo. Ang mangyayari nga lang dyan minsan kasi, di ba, ikakatwiran ng lalaki o babae na hindi ko kasi ito magawa sa partner ko. Hindi kasi ako makapag-open up. Magsisimula pa lang ako, nagagalit na. Ayun nga, yung number 1, ayusin nyo muna yung relasyon nyo. Kung may nararamdaman ka ng halimbawa ikaw sa sarili mo naramdaman mo yung mga senyales natin doon sa part 1. Ikaw na siguro mismo mag-open up sa asawa mo na ayusin natin yung relasyon natin. Mag-set tayo ng rules sa pag-entertain sa opposite sex para hindi tayo magkaroon ng emotional cheating. Parehas tayo. Diba? Simulan nyo na sa ganun. Tapos, itong bagong tao na to sa buhay na to, yung nakakapalagayan mo ng loob. Huwag niyong gawing emotional diary, 'di ba? Hindi lahat ng nakikinig sa iyo dapat pagkatiwalaan ng puso mo. Hindi mo alam anong agenda niyan, hindi mo pa alam kung ano talaga ang gusto niyan sa iyo, 'di ba? May mga kwento na para lang sa asawa mo. May mga kwento na para lang sa partner mo, hindi sa kaibigan, 'di ba? Kaibigan ko lang naman 'yan. Nagkataon lang talaga na swak kaming dalawa. Parehas kasi kami ng pinagdaanan. Parehas kasi kami ng pinagdadaanan kaya nagkakaintindihan kami. Yan, dyan nagsisimula yan. Kung sakali man nakakaramdam ka na ng emotional cheating, ito na yung number 5. Palakasin mo yung communication mo sa relasyon mo. Diba? Kasi number 1 naman talaga ang communication. Importante ang open communication between the two of you, ng partner mo. Importante yung may quality time kayo, meron kayong lambingan, nakakapag-open up kayo, nasasabi mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, handa kang makinig. Lahat to, both side, parehas kayo. Dapat parehas kayong may effort. Palakasin nyo yan. So, kasi kung nakakaramdam ka na medyo nahuhulog ang loob ko dito sa ka-office mate ko, mag-focus, mag-U-turn ka, tigilan mo yan, palakasin mo yung iyong relasyon sa iyong asawa. Pagka ganyan, mapuputol ka agad yung papasok ka pa lang sa emotional cheating, mapuputol ka agad yun. Kasi makakapag-U-turn ka kagad, oy, malito. Diba? Focus ako ngayon sa asawa ko, focus ako ngayon sa partner ko. Kailangan mapalakas ko yung aming relasyon. So, matitigil yun. Ito lang kagandahan sa emotional cheating. Kayang-kaya mong putulin, kayang-kaya mong supilin kung gugustuhin mo. Okay, yung number 6 natin, ibalik nyo yung kilig sa loob ng relasyon. Kung ikaw ang nakakaranas nitong emotional cheating na to, kagaya nga ng sabi ko kanina, tumigil ka na kagad, mag-U-turn ka, ibalik mo ang kilig sa loob ng relasyon mo. Trabahuhin mo. Kasi ikaw yung ikaw yung natutukso Ikaw yung nauhulog sa emotional cheating. So ikaw ang gumawa ng paraan para magkaroon muli ng kilig ang relasyon ninyong mag-asawa, di ba? Kasi minsan, hindi lang basta third party or emotional cheating ang nagiging problema dito Ang nagiging problema dito, yung napapabayaan nyo na yung intimacy sa loob ng relasyon nyo. Diba? So, ang gawin nyo, mag-date kayo uli. Balikan nyo yung mga lugar na paborito nyo, mga restaurant na gusto nyong kainan, mag-travel kayo. Gawa ka ng paraan. Bigyan mo ng panibagong energy yung relationship ninyo. Lagay ka ng panibagong environment, diba? Ng dynamics, ng energy, ng variations, especially pagdating sa kama, magkaroon ka ng mga variations dyan, ng panibago, para lumakas muli yung intimacy ninyong mag-asawa. Number 7, ito yung palagi kong binabanggit, diba, sa relasyon, mag-analyze kayo. So ito, number 7, kailangan mo mag-analyze dito kasi kailangan mong kilalanin ang sarili mong emotional needs. Ano ba ang mga pangangailangan mo? Ano ba ang mga pangangailangan mong emosyonal? 'Di ba? Ano ba ang kulang? Atensyon?
validation galing sa partner mo, appreciation galing sa partner mo. Tingnan mo, analyze mo, anong kulang, communication galing sa partner mo, or yung pag-aaruga niya, o yung dati siyang ganito, tas ngayon hindi na. Ano ba ang nagkulang emotionally sa inyong dalawa? Ngayon, halimbawa, alam mo na kung anong nagkulang, di ba? Alam mo na kung ano dapat ang mga pangangailangan mo emotionally. Mas madali mo na itong ilalatag sa partner mo. Hindi sa iba, ha? Hindi sa iba. Hindi dun sa kinahuhulugan ng loob mo. Mas maganda i-discuss mo to sa partner mo. Upuan ninyo, sabi mo sa asawa mo, parang nararamdaman ko, masyado ka nang busy, kulang na yung attention mo sa akin, di ba? Or, pwede ba tayong magbakasyon? Let's have a break para, alamin mo, kasi hindi mo alam anong gagawin mo. Kung hindi mo nilista, ano ba talagang kulang sa'yo? Anong hinahanap mo? Diba? Emotionally. So, ito yung emotional needs mo. Ilista mo, anong emotional needs ang hinahanap mo. And then, i-discuss mo sa partner mo. And then, gumawa kayo ng solusyon. Number 8, ito na. Halimbawa sa trabaho ka, office mate mo, nakaramdam ka kaagad ng konting kilig. Konting kilig. Yung may excitement kapag nakikita mo siya, may excitement kapag nakakausap mo siya, kinikilig ka kapag tinitingnan ka. Diba? Parang nagsiselos ka pag may kausap siyang iba. May attachment, diba? Kasi may tinatawag na unang kita mo pa lang, parehas na kayong may nararamdaman. Sasabihin, parehas kaming may nararamdaman kaagad. Unang usap pa lang namin, ang gaan ng loob namin sa isa't isa. Ayan, kapag may ganyan, umatras ka na kaagad. Umatras ka na kaagad kasi hindi pa huli ang lahat. Hanggat maaga pa, itigil mo na. Kasi pag pinagpatuloy mo yan, papasok ka doon sa part 1 natin, yung 10 senyales na pumapasok ka sa emotional cheating. Diba? Tigil mo na kagad, dyan pa lang. Pag hinayaan mo dahil masarap sa pakiramdam, masarap sa, alam naman natin yan, kapag nagsisimula yung diba, yung love, ay, masarap naman talaga. Pero magpaka-wise kayo, magpaka-matured kayo. Pag meron ng ganyan, konting kilig pa lang, tigil nyo na. And then, mangako ka sa sarili mo na maging loyal ka. Piliin mo, iset mo na yung mind mo na loyal ako sa asawa ko, loyal ako sa partner ko. Kaya kahit kinikilig ako dyan, hindi na, wala na yan sa akin. Diba? Kahit napopogian ako dyan, or kahit nagagandahan na, sexihan ako dyan, ay hindi ko na yan papansinin. Hindi ko yan bibigyan ng chance na makapasok sa buhay ko o sa oras ko para magsimula ng emotional cheating sa asawa ko. So ganun pa lang, iset nyo na kagad yung loyalty ninyo. And then number 10, kapag nagsisimula ka sa tingin mo nga nahuhulog ang loob mo sa iba, yung number 10 na pwede mong gawin, palagi mong isipin yung mga magagandang pinagdaanan nyo ng partner mo. Bakit ba siya nasa buhay mo? Bakit mo ba siya pinili? Ano bang mga katangian meron siya? Kaya mo siya pinili, di ba? Di ba? Mga pinagsamahan nyo na magaganda, mga pinagsamahan yung hirap na nalagpasan ninyo, di ba? Yung mga pangarap nyo na nabuo ninyo, di ba? Sasayangin mo ba yon? Yung mga ganon. So, ang emotional cheating ay madaling simulan yan, madaling papasukin yan sa buhay mo. Pero ang tiwala na nasira ay napakahirap buuin muli. Tandaan nyo, sinasabi ko kanina, ang emotional cheating, madaling tigilan, madaling ihinto, madali ring patawarin. Pero, kahit na madaling patawarin, nagkalamat pa rin. May lamat pa rin. Nag-cheat ka pa rin. Okay, so natapos na natin yung 10 mga pwede mong gawin para makaiwas ka sa emotional cheating. Ang masasabi ko lang, hindi mo naman kailangan, wala namang perpekto. Hindi mo kailangan maging perpekto dahil wala namang perpekto para maging tapat ka sa asawa mo o sa relasyon mo. Kailangan mo lang palagi kang conscious, palagi kang honest, at committed ka sa relationship ninyo. Walang perpekto. Pero pag meron kanyang tatlo na yan, honest ka, committed ka sa relasyon mo, at conscious ka sa mga nagaganap sa paligid mo, mapoproteksyonan mo ang iyong relasyon. Yung tunay na rumerespeto at nagmamahal sa kanyang partner ay hindi yung hindi ka natutokso, kundi yung kahit may
tukso na lumalapit sa'yo ay pinipili mo pa rin maging honest. Ay pinipili mo pa rin maging loyal sa partner mo. Ayan, and I hope to see you sa part 3 natin. Ang part 3 natin, ito yung hindi mo naiwasan si emotional cheating. Pumasok ka sa emotional cheating. Paano na ngayon? So, ayun ang pag-uusapan natin sa part 3. Again, thank you so much sa pagsama nyo sa akin sa video na ito. I hope to see you again sa mga susunod pa natin mga videos. Thank you!